Wow, naka-part 2 din ng mga bagay na hindi ko masabi ng personal. So, ang topic naman natin is yung para sa batang ako. Alam nyo, itong mga episode or mga part na to, matagal ko na talaga itong gustong i-upload, pero ewan ko kung ano yung tumitigil or nagpipigil sa akin ng gawin ito. Pero ngayon, hindi na pwede. Sobrang dami ng nagawang idea, nagawang mga tula, nagawang mga konsepto. So, sayang naman. Hindi ko maibahagi sa inyo. Ano ang gusto mo maging paglaki mo? Tanong niya na paulit-ulit kong narinig sa eskwela noon. At mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin siya nawawala. Pero gusto ko sanang itama eh. Hindi kasi ako lumaki. 4'11 lang ang height. 9'2 gano'n, nahinto ang height. Ang tamang tanong siguro ay ano ang gusto mong maging kapag tumanda ka? O nasa hustong gulang na? Kidding aside, noong una lagi kong sagot, accountant o modelo. Gusto kong maging accountant kasi natrabaho ng lolo ko. Lagi niya kaming dinadala sa opisina niya noon at tayo ko nakita sa lamesa niya yung mga papel at tila nga may magic yung mga dokumentong yun sa paningin ko. Kasi sobrang bagong-bago lang sa akin at sobrang curious ako kung ano nga ba to. Kung ano nga ba yun. Sa makaharap ko naman maging modelo, abay, wala lang. Gusto ko lang talagang pinipicturean ako dati. Every OOTD, every birthday party, every mall day, click ng click. Mas madami pa nga ako naging picture nung bata kaysa ngayon. Speaking of bata, ang saya maging bata, no? Ang tanging problema lang noon ay aralin o kaya yung mga assignments. Wala naman kasi ako ng kalaro noon. Bahay at school lang talaga ang buhay ko noon. At bihira kaming payagan lumabas ng bahay, kaya ang TV ang naging best friend ko. Yun lang lagi kong kasama, doon lang ako nanonood. Wala pa noon ang internet. Or baka meron, hindi lang kami naka-subscribe or alam mo na, yung kinakaskas na internet pa nga ata yun, ISP ba tawag doon? Syempre, wala pa rin TikTok noon. Hindi ko rin sure kung may YouTube na nung panahon na yun. Pero ito, ako ngayon, at masasabi ko sa batang ako, wala sa mga pangarap mong nabanggit o binanggit ang natupad. Pero hep, nagbago ang landas sa ibang direksyon. Oo, yung dating gusto maging accountant o modelo, ngayon ay isang government employee na. Nagsimulang nagbago yung pangarap ko nung ipasok ako sa school or college na walang kursong accounting or accountancy. Pero medyo malapit-lapit pa rin naman. No, yung trabaho ko ngayon, documents pa rin ang inasikaso ko. Parang pa rin dun sa kagaya sa lolo ko. Sa dati niyang trabaho. At sino bang hindi makaka-relate dito, no? Akala ko talaga noon, basta kapag may trabaho ka na, yung nakikita natin sa mga parents natin. Mayaman ka, unlimited ang pera. Never ko din naman kasing nakita na nag-struggle sila. Siguro, madalas tinatago lang. Pero grabe, hindi pala ganun. Walang nagsabi sa akin, walang man lang nagpahanda. Kaya ngayon sa mga magulang, sabihin nyo na agad ang totoo. Hindi masamang realidad, ha? Mas mabuti pa nga yun na may alam kaysa biglang mabulaga. Pero kung tutuusin, hindi rin naman ako lumihis ng tuluyan. Ako na ang nag-account ng budget sa pamilya namin. Medyo mahirap. Daming utang, sunod-sunod dagok sa buhay. Pero matatapos din to. Naniniwala ako. At makakabangon din kami. Hindi rin ako naging modelo. Gumagawa rin naman ako ngayon ng content vlog or kung ano-ano lang. Mali mo isang araw may brand deals na rin ako. Libre lang naman yung mangarap, diba? Tingnan mo si Mimi, dating vlog lang. Kasama ng plastic niyang cabinet. Ngayon kaliwat kanan na ang nakukuha ang proyekto. Sabi nga ng matatanda,
marami ka pang kakaining bigas. Pero sa totoo lang, dapat yata marami pa tayong isasaing na bigas kasi may effort, may proseso, hindi yun instant. At alam ko ngayon, hindi lahat ng ginagawa ko masusuklian ng pera. Pero may epekto, may saysay, may kabuluhan sa buhay ko at ng iba. At sana yung videong to, 'di ba? May makapulutan kang aral. Para sa batang ako, pasensya na kung hindi ko natupad ang mga pangarap mo. Pero ngayon, sa edad na ito, abay malapit na pala ako mag-30. Masaya ako kung nasan ako. Mahirap, sobrang nakaka-stress. Tinigilan ko na rin pagbibigay ng deadline sa sarili ko. Yung dapat sa ganitong edad, may ganito na ako, may bahay, ganyan. Kasi masalo ko lang pinipressure yung sarili ko. Sa society pa. Ang daming nagfe-flex, ang daming nagpo-post ng ganito. Mas lalo lang kasing hindi nangyayari. Ang importante ngayon, buhay ako, gumagawa ng kabutihan, at nagbabahagi ng leksyon. Totoo. At mula sa karanasan.